Sa ngalan po ng Catholic Pastoral Center for Migrant Workers dito po sa Macau, bumabati po kami sa bawat isa ng isang maligayang Pasko. Merry Christmas. So, by the way po, para sa inyong kaalaman, dati po tinatawag natin na Pastoral Care for Filipino Migrants. Parang para sa atin lang mga Pilipinos. Pero this year po, simula po noong November 1, ay ang diocese po ay nagtalaga ng chaplain para sa Indonesia communities, tapos po sa Vietnamese communities. May pari na din sila. Pero sa matagal na panahon po ay Pilipino lang community yung organize, sabihin natin gano'n. Tapos tayo lang yung may paring Pilipino. Pero ngayon po meron na, kaya nagpalit na po tayo. Hindi lang pang Pilipino, o hindi pang international na. Yan. Tapos po, yung community natin, kumbaga parang Diocese of Macau, tapos po, Catholic Pastoral Center for Migrant Workers. Tapos sa ilalim doon, andyan ang Filipino community, tayo po yun. Andyan po ang Indonesian communities, at saka Vietnamese chaplaincy. Kaya huwag kayong malilito. Ganyan naman po talaga, kailangan may mga pagbabago. Hindi ba? Pagbabago. So, ano po bang mensahe natin ngayon? So, itutuloy natin. Yung kwento kanina. Tutuloy natin. So, hindi po, actually, magtutuloy nun kayo. So, ano po, ang buhay po natin palaging itinutuloy. Yan po ang punto nun eh. So, para po sa ating mga migrant Filipinos, ang ganda-ganda po nung pagkakataon na yun, nagkataon sa ating Christmas party, na yung ating pagdiriwang sa simbahan ay pagdiriwang na parang nandyan na, pero wala pa, nararamdaman na, pero inaasahan pa. Diba? So, sa mga hindi po nagmisa kasi sa akin kanina 11 o'clock o 9:30, so sinabi ko po na parang, halimbawa, meron dalawang magkasintahan, di ba? Tapos po, ay sabi ng lalaki, di ba? Will you marry me? Kung kayo yun, dalaga kayo, at type ninyo, ano sasagot nyo? Yes, di ba? Di ba? Oo. Pagka nag-yes ng gano'n, ang susunod, kailan ang kasal? Di ba? Kailan ang kasal? Halimbawa, ang December nag-propose, di ba tawag natin doon nag-propose? O sige, ang target natin, sa June ang kasal natin. Okay. Siguro po, yung silang dalawa, masayang-masaya sila, di ba? Kasi imagine mo na yun, di ba? May nagkamali, may naggusto, may nagmahal. So, may nagmahal. So, siguro po, simula nung, yes, pakakasalan kita ako yung lalaki. Siyempre, yung kaligayahan ko malalim di ba? So, yung masayang-masaya ako. Tapos, pero ang kasal sa June pa. Yung po bang saya ko mawawala o hindi? Hindi. Wala pa ang June, pero masaya na ako. Diba? Kasi parang wala pa siya sa June pa, pero ang saya-saya ko na. No? Yan po, tawag po dyan ay yung inner joy. No? Yung kagalakan. Yung kasayahan po, ganito. Halimbawa, mag-inom ka mamayang gabi, malasing ka, masaya ka. Aabot po yun hanggang June? Hanggang bukas lang siguro. Hindi ba? So, kaya dapat alam natin yung nagpapasaya sa atin, no? Yung hanggang balat lang, no? Mababaw lang siya. Kaya ang tawag doon, hindi ng pleasure, no? Kasayahan lang. No? Pero yung kaligayahan, kagalakan, yun ay nagtatagal. Katulad yung tapos po, pagdating ng June, masayang-masaya kasi nandun natupad na yung pangarap. Pero kinabukasan ba, mawawala na yung saya o hindi? Magpapatuloy yung saya hanggang sa sila ay tumanda na sila'y magkasama pa rin.
nagtatagal yung joy na yun. Ang tawag doon, gaudete. Ayan. Kaya dapat ikaw, meron kang gaudete. Di ba? So, matagal. No? Halimbawa, nanalo ka sa casino, halimbawa. No? O, pag naubos na yung napanalunan mo, nasa na yung saya? Maghahanap ka ulit. Di ba? So, alam niyo po, yung pagdating ni Kristo, yun yung dapat meron tayo. Ang tawag doon, joy in waiting. No, di ba? Yung kaligayahan saan? Sa paghihintay. Kasi pwedeng naghihintay ka na hindi ka masaya. Halimbawa, hinihintay mo yung mister mo. Madaling araw na, hindi pa mo uwi. Baka may hawak kang itak, hinihintay mo siya. Masaya, hindi. Hindi. Naghihintay, pero meron kang anak, abay, alas 6 na, alas 5 umuwian, wala pa. Baka may pamalo ka ng dala-dala. Di ba? So, naghihintay ka na galit. No? Kaya ang sinasabi dito, maghintay tayo na may kagalakan. Di ba? Yung parang nasa airport. Di ba? Yung nasa airport, no? So, pagka uwi kayo doon sa arrival, pag tumingin po kayo, hindi nyo kasi nakikita yun pero sa labas makikita nyo, ang dami-daming tao doon. Hinihintay si mami, si daddy, hinihintay ang boyfriend, hinihintay ang asawa, hinihintay ang anak. Lahat sila, alam niyo po, lahat nung nandun sa arrival, iisa lang ang kanilang tinitingnan. Yung pintuan kung saan lumalabas yung mga dumating. Amen. Di ba? At ayaw nilang ma-miss yun. Di ba? Hindi pa nakita lang sa monitor, landed. Ay, dumating na si mama, dumating na si papa, dumating na yung babes ko, di ba? So, masayang-masaya na. Siguro, umalis pa lang sa bahay, masaya na. Wala pa, pero masaya na. Amen. No? So, ganun. No? So, parang tayo rin na nasa arrival, ang tinitingnan natin, iisa lang ang tinitingnan natin. Si Kristo darating. Amen. Hihintay. Dapat masaya. No? Amen? Amen. Dapat masaya ka naghihintay. No? Diba, mahirap naman yung naghihintay ka na galit ka, hindi mo ma-enjoy. Tayo po mga OFWs, nandito tayo sa Macau, nagtatrabaho tayo. Amen po. Amen. May tanong tayo sa sarili natin kung masaya ba tayo sa ginagawa natin. No? Alam niyo po, gagamitin natin yan. No? Meron ka ng trabaho, kumikita ka na, nagpapadala ka, no? Masaya ka na ba? No? So, dapat po, kung gusto nyo maging masaya kayo, parang, alam niyo yun, yung sa pagtatrabaho mo, dapat may makita kang bright future. Dapat may nakikita kang kaunlaran sa buhay. May positive ka nakikita. May magandang kinabukasan ka nakikita. Magtatrabaho ka everyday na masaya ka. Pero kung wala kang nakikita, trabaho ka lang ng trabaho, tapos pagod ka, tapos parang walang nangyayari, so wala kang nakita na pag-unlad. Ano ba talagang gusto mo, ate? Di ba? So dapat malinaw po. Dito sinasabi sa atin, dapat may malinaw tayo. Meron tayong isang, kumbaga nakatingin tayo sa isang pintuan, nakatingin tayo, darating si Kristo. Dapat nakahanda tayong tanggapin siya. No? Ganun din, ikaw nagtatrabaho ka. Pag wala kang nakikita na inaasahan na maganda sa trabaho mo, alam niyo po, yan, everyday, malungkot ka nagtatrabaho. Palagi kang pagod, palagi kang may hinahanap, palagi hindi nag-uusto, palagi na lang kulang. Kahirap kaya nun. No? Pero kung ikaw nagtatrabaho ka ng masaya, alam niyo po, no? Una, pag masaya ka, positive yun eh. Di ba? O kapag positive, baka palagi yung hindi ka katagal kang tatanda. Di ba?
Yan, okay. Pagka, ayan, negative, sabi ni brother, no? Ayan. Never let negativity overcome you. Huwag daw yung, yan. So, ikaw, lahat naman tayo may problema, di ba? Nakakita na po kayong taong walang problema? Meron na. Patay. Nakakita na kayo nun. Kapag matigas na, natutulog na lang, binabantayan, walang buhay, wala nang problema yun. May problema pa, wala na. Nana. Oh. Pero kahit na gano'n, may problema pa rin doon. Di ba? Pag namatay tayo, na nakasimangot tayo, pag tinignan ka, Pangit. ay, alam niyo po, yun ang iyong last stage show. Yun ang huling mo. After na di ka na makikita, kaya pagantahin mo. Amen? Ngumiti ka. Dapat payapa ka. Pag kinuha ka ni Lord, dapat, kaya nga sabi na mayapa na payapa. Alam niyo, pag namayapa ka, maganda kang tingnan. Kasi hindi negative. Hindi ba? Kaya kayo, no? Palagi, bago ka sa gabi, bago kayo matulog, magsisi kayo. Ngumiti kayo. Hindi mo alam kung kagabi daming natulog, hindi naman lahat nagising. Magpasalamat sa Diyos. Ang ganda, alam niyo po, ang ganda talaga ng Gaudete. Kasi sabi, rejoice! Magsaya ka. Huwag mong hayaan na ang mga pagsubok sa buhay ay palulungkot mo na nga, palulungkotin mo pa. Ay, alam na mangyayari sa'yo. Di ba? Amen po? Amen. Yan. Kaya dapat maging magaan. No? Tapos po, palaging may bukas pa. No? Alam niyo po yung nakakakita sa Diyos sa kanilang buhay, yun nagiging masaya yun. Kasi may lakas ng loob yun. Tayo po mga anak ni Yahweh, salamat po kung makita natin sa buhay natin, nakasama natin ang Diyos. Amen. Kasi pag nakita mo kasama mo ang Diyos, yaan magsisimula yung kapayapaan. Amen. Hindi ka ma-overcome. No? So, alam niyo po, madaming mga tao, yung mga tao, ang dami-dami nilang problema. Wala na silang inisip kung hindi ang problema nila one after the other. Isip ng isip sa problema. Habang isip ng isip sa problema, hindi naman iniisip ang Diyos. Ang daming oras nakatuon sa problema, pero kakaunting oras o walang oras na nakatingin sa Diyos. Pagka ganun po, makikita natin na ang problema natin ay mas malaki kaysa sa Diyos natin. Amen. Pero hindi po. God is bigger than our problem. Amen.